Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Magandang umaga mga kabarangay, kasama niyo po si Mama Ganda sa programang Radyo Nobela. Live na live po dito sa Barangay LS 91.1. Forever. Kapag daw nasasaktan ng dahil sa pag-ibig, akala natin hindi na tayo muli pang magiging masaya. Pero sa huli, marirealize natin na lahat ng bighating pinagdaraanan natin ay palaging may naghihintay na walang kapantay na kaligayahan. Ikaw ba, kabarangay, minsan ka na bang napagod ng dahil sa pag-ibig? Sama-sama po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayong umagang to. Ang kwento mula sa ating kabarangay na si Apple, dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, mahirap talagang matagpuan ang isang bagay na pilit o palagi mong hinahanap. Kaya nga sabi ng iba, huwag mong hanapin para kusang magpakita. Ganon din sa pag-ibig. May tamang panahon para sa tamang tao. Tawagin niyo na lamang po akong Apple. 27 years old. Nagtatrabaho sa isang software company. Matagal na akong nakikinig dito sa inyong programa na Radyo Nobela. Hopeless romantic kasi ako, kaya naman madali talaga akong kiligin sa mga kwentong pag-iibigan na inyong iniere. Nagdesisyon ako na ibahagi din itong kwento ko dahil alam ko na hindi ito madrama. Sigurado kasi ako na makapagbibigay din ako ng inspirasyon sa mga kagaya ko na ilang beses nang nasaktan sa pag-ibig. Sisimulan ko ang kwento, Mama Ganda, sa nanliligaw sa akin noon na si Kenneth. Schoolmate ko siya noong college at nagkakilala kami nang tamaan ako ng bola habang naglalaro sila ng basketball sa gym ng aming university. Siya ang lumapit sa akin at humingi ng tawad. Pagkatapos ay tinanong niya na rin ako kung ano daw po ba ang pangalan ko. At hindi nagtagal, doon po nagsimula ang aming ligawan. Ako po si Apple at ito ang aking kwento. Uy, Kenneth! Ang galing mo sa laro nyo kanina. Talaga? Oo! Parang isa ka nga sa mga nakagawa ng pinakamaraming points sa game nyo. Hindi naman. Anong quarter na ba ng basketball game namin nung dumating ka? Bago mag third quarter, kinakawayan nga kita roon dun sa unang pwesto ko, kaya lang hindi mo kaagad ako napansin. Nasa dulo pa kasi ako noon. Ay, naku, sorry. Medyo na-stress kasi ako pagkatapos ng second quarter nung game eh. Natambakan kasi kami kanina. Pero nakabawi naman kayo, di ba? Ang dami mo nga nagawang 3 points kanina, tapos natambakan nyo rin ang kalaban sa huli. Nagawa ko yung mga 3 points na yon nung makita kita na malapit sa pwesto ni coach kanina. Nung nasulyapan kita, para kasing nabuhayan ako bigla eh. Tapos tumaas talaga yung energy ko. Weh, hindi nga. Oo, promise, maniwala ka. Napansin mo naman, di ba? Tambak yung team namin nung dumating ka. Pero nakita mo naman, ikaw na rin ang nagsabi na nakabawi kami sa game. Sa totoo lang, ikaw kasi talaga yung dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa game eh. Tsaka tumaas yung kumpiyansa ko. Dapat pala palagi kitang nakikita sa mga laro ko eh. Naku, Kenneth, tigilan mo nga ako dyan sa mga cheesy line mo. Kanina mo pa ako binabola paglapit ko sa'yo dun sa gym. Akala ko nga ubos na yung baon mo eh. Pero may mabubungkal ka pa pala mga cheesy line na ibabato sa akin. Hindi naman lahat yun, mga banat ko lang. Alam mo naman na pagdating sa'yo, seryoso talaga ako, Apple.
Pero salamat pala, pumunta ka sa gym kanina para manood nung game namin. Wala yun. Na-late nga ako ng dating eh. Yung prof kasi namin, nag-extend pa ng klase kaya hindi kaagad ako nakaalis ng classroom. Ayos lang yun kahit na late ka. Pero kung tutuusin, dahil naman talaga sa'yo kung bakit nanalo yung team namin eh. Ay, maiba nga pala ako, Apple. Kailan mo pala ako balak sagutin? Bakit naman biglang napunta dyan ang topic natin? Wala lang. 1 linggo na rin kasi ako nanliligaw sa'yo pero hindi ko alam kung may pag-asa ba ako o wala. Naiinip ka na ba? Siyempre hindi. Nag-e-enjoy nga ako na lagi kitang kasama tsaka palagi kitang kausap. Masaya ako sa lahat ng oras na naririnig ko yung boses mo. Talaga? Oo, promise. Iba kasi talaga ang tama ako sa'yo, Apple eh. Iba yung saya na nararamdaman ko kapag magkasama tayong dalawa. Masaya ka naman na pala eh. Hindi ka na gaanong magiging masaya kapag sinabi ko sa'yo na sinasagot na kita. Ano ka ba? Siyempre kung sasagutin mo ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong Metro Manila. At ako na yata yung magiging pinakamasayang lalaki kapag… Teka, tama ba yung narinig ko? Sinasagot mo na ako ngayon? Oo! Ayaw mo ba? Sige, babawiin ko na lang muna para makapag-isip ako ng ilang linggo o ilang buwan. Uy, wala namang ganyanan. Sinabi mo na sinasagot mo na ako wala nang bawian. Pero grabe, hindi ako makapaniwala. Thank you, Apple Salamat sa chance at sa tiwala na binigay mo sa akin. Promise, hindi ka magsisisi na sinagot mo ako. Thank you talaga. Woo! Siguro, ang iba sa mga nakikinig ngayon ay nabilisan sa ginawa kong pagsagot sa manliligaw kong si Kenneth. Pero bago pa man kasi siya manligaw, meron na po talaga akong gusto sa kanya. Wala akong nakikitang dahilan para padagalin pa ang aming ligawan. Hindi rin kasi ako naniniwala na kailangan mo munang makilala ang ugali ng isang tao bago mo siya sagutin. Dahil para sa akin, mas lalabas ang totoo niyang ugali kapag naging magkarelasyon na kayong dalawa. Naging maayos naman mamaganda ang unang 2 buwan ng aming relasyon. Sweet siyang boyfriend pero mas sweet ako sa kanya. Ako yung laging nakakaalala ng mga special occasions namin. Akala ko nung una makakalimutin lang talaga si Kenneth. Kaya lang sa paglipas pa ng mga buwan sa relasyon namin, parang nagsisimula na siya noong maging cold sa akin. Mabilis na ring uminit ang ulo niya at nagtatalo kami tungkol sa mga simpleng bagay lang. Unti-unti ko ring nalaman noon na magkaiba pala kami ng personality at mga hilig sa iba't ibang bagay. Pero ganoon naman mamaganda, di ba? Palagi pa rin naman akong malambing kahit sa kabila ng maraming bagay na magkasalungat kami. Ang mahalaga sa akin, meron kaming oras sa isa't isa. Hi, babe! Nandito ka lang pala sa labas ng gym. Kanina pa kita hinahanap eh. Nagmerienda ka na? Oo, tapos na. Sayang naman. May dala pa naman ako macaroni salad dito. Gusto mo pa rin bang kainin tong salad o mamaya na lang? Busog na ako eh. Ikaw na lang ang kumain yan. Babe, ako mismo ang gumawa nito kagabi para sa'yo. Kainin mo na please. Nagmerienda nga kasi ako. Kaya busog na talaga ako. Kainin mo na lang yan. Kahit tikman mo na lang. Promise masarap to. Hindi ko na rin mai-enjoy yan kasi nga ang dami ko nang kinain kanina. Kung gusto mo, ibigay mo na lang yan doon sa mga kaibigan mo. Para sa'yo nga to. Bakit ko naman ibibigay sa kanila? Kasi nga, hindi ko na makakain yan. Kesa naman masira yan. Ipamigay mo na lang para pakinabangan pa ng iba. Sige na nga. Itatabi ko na lang muna to. Ay, babe! Nag-invite nga pala si Abby at ang boyfriend niya na manood tayo ng sine bukas. Wala ka namang ibang lakad, di ba? Nag-yes na kasi ako sa kanya eh. Sorry, hindi ako pwede. May practice kami ng basketball bukas. Di ba
tuwing linggo ang practice nyo? Sabado pa lang naman bukas Hindi ba pwedeng malipat ng Sabado yung practice namin? Paano yun? Nakayes na nga ako sa invitation niya. Di sabihin mo na hindi ako pwede, kaya ikaw lang ang sasama sa kanila. Babe, double date natin dapat yun kasama sina Abby at boyfriend niya. Ayoko naman maging third wheel sa kanila. Alam mo, Apple, ang simple-simple ng problema mo. Di wag ka na lang sumama sa kanila kung ayaw mo maging third wheel. Kung gusto nilang mag-date at ayaw mong maging sabit sa kanila, hayaan mo na lang sila ng boyfriend niya. Ang tagal na rin kasi nating hindi lumalabas, babe. Anong magagawa ko? Magiging busy nga ako sa practice namin ng basketball bukas. Yan ang problema sa iyo Gusto mo lagi tayong magkasama. Ganun naman talaga ang magkarelasyon, diba? Dapat palagi silang may oras para sa isa't isa. Pero hindi naman kagaya ng ginagawa mo. Lately kasi nakakasakal ka na Nakakaumay yung palagi mong pagdikit-dikit sa akin. Lalo na yung pagiging clingy mo. Ginagawa ko lang naman ang responsibility ko bilang girlfriend mo. Anong problema mo dun? Ikaw! Ikaw mismo ang problema ko. Kasi hindi na ako masaya sa relasyon na to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na sa akin? Nagsasawa ka ng kasama ko? Ay, Apple. Alam ko naman na nararamdaman mo rin na may problema na tayong dalawa. May problema na tong relasyon natin. Palagi na lang tayo nag-aaway. Napakasimpleng bagay pinagtatalunan natin kagad. Kaya alam mo sa tingin ko, dapat talaga tapusin na natin to Ano ba yung sinasabi mo, Kenneth? Oo, palagi tayo nag-aaway pero nagkakabati naman tayo kaagad, diba? Kaya hindi natin kailangan na maghiwalay kasi alam ko at sigurado ako na mahal pa rin natin ang isa't isa. Apple, I'm sorry pero hindi na kasi kita mahal. At yun talaga ang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay na ako sa'yo ngayon. Naguguluhan ka lang, Kenneth. Maayos pa natin to kaya hindi natin kailangan maghiwalay. Wala na tayong dapat ayusin. Kasi sigurado na ako sa desisyon ko. Kenneth, please. Bigyan mo pa ako ng chance. Kung ano man yung madalas na pinag-aawayan natin, alam ko na pagsubok lang yun sa relasyon natin. Huwag mo namang gawin sa akin to kasi ayoko mawala ka sa akin. Mas masasaktan ka kapag pinatagal pa natin to. Sorry, Apple, pero ayoko na talaga Hanggang dito na lang to. Maghiwalay na tayo. Kahit anong pagmamakaawa ko kay Kenneth noon, hindi na niya ako pinagbigyan pa na maayos ang aming relasyon. Sobrang sakit kasi, Mama Ganda. First boyfriend ko po, si Kenneth. At sa ilang buwan naming magkarelasyon ay marami na akong naging plano para sa aming dalawa. Pinag-uusapan ko po siya na pag-isipan niya muna ang gusto niyang mangyari. Dahil alam ko na marahil naguguluhan lang din siya. Hinabol ko pa siya noon. Kinulit sa mga text at tawag. Nagpatulong din ako sa mga kaibigan niya kung paano siya kakausapin. Pero wala po talagang nangyari. Tuluyan na akong binitawan ni Kenneth, pati na ang relasyon naming dalawa. Ilang araw kong hindi nakapag-concentrate sa pag-aaral ko nang dahil sa nangyari. Ganon pala yon, Mama Ganda. Ganon pala ang pakiramdam ng ma-heartbroken sa kauna-unahang pagkakataon. Parang hindi mo nakakayanin pang magpatuloy sa buhay. Nakakawasak po ng puso at isipan. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nahirapan man po
ako sa umpisa, nakapag-move on na rin naman po ako kahit paano kay Kenneth. Lalo na nang malaman ko na may bago na kaagad siyang girlfriend. Doon ko kasi na-realize na hindi ko dapat pang ipagpatuloy ang pag-iyak sa isang lalaking hindi naman ako pinahahalagahan. Kaya naman tinuon ko na lang ang oras at atensyon ko sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos na ako ng kolehiyo. Nang magkaroon na ako ng trabaho, doon ko naman nakilala si Johnny. Mabait siya, malambing at gwapo rin. Nung una madalas niya lang akong nginingitian sa opisina at binabati hanggang sa yayain niya na nga akong mag-date kaming dalawa. Sa unang date pa lang namin, sinabi na niya na meron siyang gusto sa akin at nais niya akong ligawan. Hindi naman na ako tumanggi pa, mamaganda. Wala naman kasi akong boyfriend noong mga panahon na yon. At sa pangatlong date namin, sinugot ko na po siya. Kasi naramdaman ko sa sarili ko na gusto ko na rin si Johnny. Hindi ko na kailangan pang patagalin pa ang panliligaw niya kasi ramdam ko naman na pareho kaming seryoso sa isa't isa. Happy 4th monthsary, honey! Hala, monthsary pala natin ngayon. Kaya pala umorder ka ng cake for dessert. Akala ko nag-crave ka lang sa matamis. Ay naku, nakalimutan mo na naman pala. Sorry, honey. Nawala sa isip ko. Kasi ang daming pinagawa sa akin ng supervisor natin kanina. Grabe, akala ko pa naman surprise mo ko kasi isang buong araw mo kung hindi kinausap sa opisina. Pasensya na, hindi ko talaga naalala. Ang hina ako talaga pagdating sa dates. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matandaan yung mga date na kailangang i-celebrate. Saka siguro kaya rin hindi ko naalala dahil kay Sir William. Nakita mo naman kanina sa email na sinend niya sa atin kung gaano karami yung pinagawa niyang report, di ba? Kaya ayun, late na rin ako nakapag-lunch break kanina. Sabi kasi sa'yo tapusin mo ng maaga yung mga pinapagawa niya sa atin para hindi ka natatambakan ng trabaho. Pero wag mo nang isipin yun kasi baka masira pa ang dinner natin ngayon. Ito may regalo nga pala ako sa'yo. Grabe, may regalo ka pa talaga sa akin. Nakakahiya naman. Kasi nakalimutan ko na nga naman sa rin natin. Tapos wala man lang ako maibigay sa'yo ngayon. Ayos lang yun. Hindi mo naman kailangan na palitan ng mga regalong binibigay ko sa'yo. Ang dami ko na talagang atraso sa'yo, honey. Ang drama naman ng boyfriend ko. Monthsary natin ngayon, kaya hindi mo kailangan na malungkot. Hindi lang naman ako nalulungkot. Nagigilty din ako kasi palagi ko na lang nakakalimutan yung mga espesyal na araw nating dalawa. Naiintindihan naman kita, honey. Alam ko naman kasi na mas marami ka talagang ginagawang report sa opisina natin. Halos hindi na nga tayo nagkakasabay na mag-out sa trabaho. Mabuti nga't naisingit mo pa sa schedule mo tong dinner date natin. Kanina lang din kasi ako nakapag-out ng medyo maaga sa opisina. Kaya naisipan ko na kumain tayo ngayon sa labas. O diba nag-effort ka rin naman kahit paano para sa date na to? Kaya hindi mo na kailangan mag-guilty kung nakalimutan mo yung monthsary natin. Pero alam mo, napansin ko rin na madalas ka talagang napapagalitan ngayon ng supervisor natin. Mainit lang talaga palagi ang ulo niya sa akin. Dapat kasi, honey, kapag may ini-email si na Sir William na report, trabahuhin mo na kaagad. Hindi kung kailan malapit na ang deadline tsaka mo palang uumpisahan. Kahit naman hindi ako nalilate sa pagpasa ng report, pinapagalitan niya pa rin ako. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Sa lahat nga ng boss natin sa opisina, siya ang pinakamabait. Alam ko na hindi siya nagagalit sa isang empleyado ng walang dahilan. May favoritism lang talaga siya. At ako naman yung favorite niyang pagalitan. Ewan ko ba sa taong yun? Palagi na lang ako ang trip niyang sigawan. Ikaw kasi ang palaging late na magpasa ng mga report. Dapat kasi iniiwasan mo yun para hindi ka niya mapag-initan. Kung hindi lang talaga malapit na magpasko, magre-resign na ako sa opisina natin eh. Saan mo naman balak lumipat? Kahit saan, basta walang toxic na mga boss. Minsan kasi pakiramdam nila porke nasa mataas silang posisyon. Sila na ang palaging tama. Kaya hindi na talaga ako tatagal dyan sa opisina natin, honey. Wala na akong gana at tiwala sa management doon.
Sa opisina po ay magkaiba talaga kami ng ugali ni Johnny. Mas tenured siya sa akin sa opisina namin pero mas petik siya kung kumilos. Kaya nga madalas talaga siyang napapagalitan ng ibang mga supervisors namin. Alam ko na dahil din yon sa mga kinikilos niya sa trabaho. Pero para kay Johnny, napag-iinitan lang siya ng walang dahilan. Yun ang kanyang pananaw. Mas marami talagang ginagawa si Johnny sa opisina kesa sa akin. Pero kaya lang maganda, hindi naman niya agad natatapos ang mga ito nang naaayon sa oras. Kaya naman niyang tapusin kung hindi niya inuuna ang mga pagmo-mobile game habang nasa oras ng trabaho. Medyo maluwag kasi sa loob ng opisina namin. Pwedeng gumamit ng cellphone basta hindi oras ng trabaho. At yun ang hindi sinusunod ni Johnny. Doon din nauubos ang oras niya kaya natatambakan talaga siya ng mga gawain. Ilang beses ko na rin siyang kinausap na ayusin ang trabaho niya para hindi siya mapagalitan. Pero para sa kanya ay wala siyang ginagawang mali. Kaya minsan, nauuwi rin sa pagtatalo ang pag-uusap na yon. Ako na lang ang nagpapakumbaba para hindi na tumagal pa ang LQ naming dalawa. Honey, bakit napadaan ka dito sa apartment ko? Ay naku, mukhang nakalimutan mo na naman. Ang alin? Eh di ba ngayon yung birthday ng lola ko at nangako ka na sasamahan mo ko na pumunta ron? Nako, nawala na naman sa isip ko. Lika, pasok ka muna. Anong oras ba kayo nakauwi ni na Mike kagabi mula sa gimikan nyo? Mga alauna na yata ng madaling araw. Kaya naman pala hindi ka na nakareply sa chat ko. Sorry, honey. Nakatulog kasi kaagad ako pag uwi ko dito sa apartment. Parang napapadalas na yata yung pag-gimik nyo ni na Mike sa gabi Pampatanggal stress lang. Alam mo naman, pareho kami ni Mike na palaging pinag-iinitan ngayon ni Sir William. Pareho kasi kayo na palaging late magpasa ng mga report. Kaya sabay kayong nasasabon sa opisina ng supervisor natin. O sige na, maligo ka na para hindi tayo matraffic papunta kina Lola. Ay, pahiram pala ako ng charger. Empty bat na tong cellphone ko. Nandyan lang sa tabi ng sofa. Okay, magcha-charge lang ako ng cellphone habang hinihintay ka. Sige, bibilisan ko na lang. Hindi na lang din ako maliligo para hindi na ako magtagal pa. Pasok muna ako sa kwarto Magpapalit lang ako ng damit. Ako, kailangan ko palang i-text si Mama na malilate kami ni Johnny. Gagamitin ko na nga lang tong cellphone niya na nandito sa lamesa. Ayun, buti tama yung password na nilagay ko. Teka, ano tong weird na notification sa cellphone niya? Ha? Secret inbox app? At may bago siyang message dito, ha? Johnny, thank you sa pagpunta mo kagabi. Nag-enjoy akong kasama ka. Ang sarap mo. Humalik? Ano to? Niloloko ko ni Johnny? Johnny! Buksan mo tong pinto ng kwarto mo! Buksan mo to! Oh, honey, bakit? Sino yung Rowena? Rowena? Huh? Sino yun? Ay ano? Tignan mo dyan sa cellphone mo na may secret inbox application na nakalimutan mo yata lagyan ng password. Ang text mo sa akin kagabi, sina Mike ang kasama mo. Pero ang sabi na nag-message dyan, ang sarap mo raw humalik. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko, sino yung Rowena na nag-message sa secret inbox app na yan? Apple, I'm sorry. So tama ako? Niloloko mo nga ako? Ikaw naman din ang may kasalanan kung bakit nagawa ko to Bakit ako? Anong ginawa ko para lokohin at saktan mo ako ng ganito? Nakakasakal ka na kasi. Sa relasyon na to,
Pakiramdam ko palaging ikaw na lang ang tama at ako ang mali. Kung may problema ka na pala sa akin, bakit hindi mo sinabi nung umpisa pa lang? Makikinig ka ba kapag ginawa ko yun? Tatanggapin mo ba na mali ka kapag sinabi ko sa'yo ang tungkol doon? Hindi, Apple! Dahil para sa'yo, lahat ng ginagawa mo, tama! Ang perfect mo eh! Ang perfect mo sa paningin mo! At least hindi ako sinungaling at manloloko na kagaya mo! Ang tagal mo na palang tinitiis ang ugali ko, hindi mo pa kaagad sinabi sa akin? At hindi ka lang palang manloloko, Johnny! Plastic ka pa! Ang kapal na mukha mo! Doon na rin natapos ang relasyon namin ni Johnny. Bago ako umalis sa apartment niya ay sinabi ko na tapos na ang relasyon namin. Siguro dahil matagal niya na rin gustong maghiwalay kami. Sa puntong yun, Mama Ganda, hindi po niya ako pinigilan. At dahil sa nangyari, hindi na ako naka-attend pa sa birthday celebration ng lola ko. At umuwi na lang ako sa bahay namin. Nagdahilan na lang ako sa parents ko na sumama ang pakiramdam ko kaya hindi na ako nakasunod sa kanila. At nang makauwi ako at makapasok sa loob ng kwarto ko, doon na bumuhos ang luha ko, Mama Ganda. Naalala ko kasi ang masasakit na salitang sinabi sa akin ni Johnny. Hindi naman kasi totoo na perfectionist ako at puro mali lang ang nakikita ko sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan na mag-improve pagdating sa trabaho at sa sarili niya. Gusto ko na tulungan niya ang sarili niya na maging responsableng tao. Gusto ko lang talaga na makatulong kay Johnny. Wala po akong ibang intensyon. Ang hindi ko alam, lahat ng effort ko na yon ay masama na pala sa paningin ng ex-boyfriend ko. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Para mabilis akong makamove on, Mama Ganda. Wala na akong pakialam kung magbukha akong bitter sa mga kaopisina ko. Nag-resign po ako, Mama Ganda. Basta noong mga panahon na yon, ang gusto ko lamang ay peace of mind para sa aking sarili. Minsan din ay kinausap pa ako ni Johnny at sinabi niya na nagsisisi raw siya sa mga nasabi niya sa akin. Pero ako na rin ang umiwas sa kanya. Sinagot ko siya na wala na kaming dapat pang pag-usapan. Dahil nasabi na niya ang lahat ng kailangan kong malaman. Mula noon, blinak ko na siya sa lahat ng social media account ko para hindi na niya ako makausap pa. Nang lumipat ako ng trabaho, muling naging tahimik ang buhay ko. Walang love life pero masasabi ko naman na masaya ako kahit paano. Mas na-appreciate at minahal ko rin ang sarili ko noon hanggang sa may nakilala na naman akong bagong lalaki sa aking buhay. Pero that time, hindi ko siya kaagad ginawang boyfriend o karelasyon. Marco nga pala ang pangalan niya. Nagkakilala kami sa birthday celebration ng pinsan ko. Naging magka-partner kami sa mga parlor game at pagkatapos noon, sabay na rin kaming kumain, kasunod ang masayang kwentuhan sa isang lamesa nung okasyon na yon. Alam mo, naalala ko tuloy yung unang akit namin sa Buskalan. Maulan nun kaya maputik talaga ang lupa. Hulaan ko, may nadula sa talas gumulong sa inyo, no? Oo! Paano mo nalaman? Ganon din kasi yung nangyari sa pangalawang akit namin doon. Maulan, kaya ang hirap akitin ng lugar na yun. Pero sulit naman ang pagod at hirap, di ba? Kasi ang ganda ng tanawin tapos ang babait pa ng mga tao.
Hoy, totoo yan. Ang sarap nga rin ang kape nila doon. Grabe! Natikman ko rin yung native coffee nila. The best yung pait. Talagang nagising lahat ng dugong dumadaloy sa mga ugat ko. Ganyan din yung naramdaman ko sa unang higop pa lang nung kape nila. Gising na gising talaga ang utak ko kahit wala pa akong maayos na tulog nun. Pero alam mo kung ano yung paborito ko nangyari nung umakyat ako sa Buskalan? Ano? Yung nakapagpatattoo ako sa pinakamatandang tattoo artist doon. Eto oh, nagpalagay pa ako ng signature niya dito sa may braso ko. Hala! Parehas tayo! Nakapagpatattoo na rin ako sa kanya na may kasamang signature tattoo niya. Ito oh! Natatakpan lang ng manggas ng blouse ko. Oo nga no, parehas tayo ng tattoo. Nakakatuwa naman kasi minsan lang ako may makausap na kagaya kong umakyat na doon sa Buskalan. Tapos pareho pa tayo ng tattoo. Nakakagulat nga eh, sobrang small world. Yan din ang nasa isip ko nung makita ko yung tattoo mo. Pero ang saya ding umakyat ng mga bundok, no? Lalo na kapag nasa itaas ka na. Oo, tama ka. Kapag nakaakyat na kami sa medyo mataas na parte ng bundok, nawawala na kaagad yung pagod namin. Ang ganda kasi ng tanawin dun. At ang presko pa ng hangin. Kailan ka ba huling beses na nakaakyat ng bundok? Matagal na rin. Siguro may 1 taon nang nakalipas. Ako rin eh. 7 months ago na rin yata nung huling beses ko. Gusto mo umakyat ng bundok next month, Apple? Pwede naman. Kaya lang, hindi ko pa alam yung schedule ko sa trabaho next month eh. Minsan kasi nagbabago yung rest day namin. Ah, okay. Gets ko na. Sorry, ang bilis ko yata masyadong magyaya sa'yo. Bago nga lang pala tayo magkakilala. Kanina lang tayo nagkapalagayan ng loob. Kaya naiintindihan ko kung medyo ilang ka pa sa akin. Baka tuloy isipin mo na dinidiskarte na kagad kita. Ano ka ba? Ayos lang yun. Hindi naman ganun yung dating sa akin ng mga sinabi mo. Natuwa nga ako na tayong dalawa magka-partner sa parlor games kanina. Tapos ang dami pala nating similarities pagdating sa hobbies. Tsaka, matagal ko na rin gustong umakyat ulit ng bundok eh. Kaya sabihan mo lang ako kapag may plano ka para ma-check kong schedule ko. Talaga? Sasama ka sa akin umakyat ng bundok? Oo naman. Aakit lang naman ang bundok. Walang problema sa akin yun. Basta sabihan mo lang ako agad. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number ni Marco, mamaganda. Inadd niya ako sa Facebook niya. Inasar-asar pa nga kami ng mga pinsan ko nang makita niya kaming dalawa. Pero syempre, hindi ko yun ginawang big deal. Kahit pa nga ang paghatid ni Marco sa akin pa uwi sa bahay, wala lang para sa akin. Ang pakiramdam ko noon, para lang akong nagkaroon ng bagong kaibigan na lalaki. At yun lang talaga. Yun lang po talaga ang tingin ko sa aming dalawa noon. Ang pag-akyat namin ng bundok ni Marco, marami kaming kasama na noon ko lang din nakilala. At sobrang nag-enjoy talaga ako. Sumakto kasi na umuulan pa noon kaya hirap na hirap kami sa pag-akyat. At habang pilit kaming nagpapatuloy sa paglalakad at pag-akyat namin, parang nakalimutan ko ang lahat ng problema at hinanakit ko sa buhay. Siguro kasi wala akong ibang iniisip noon kung hindi ang makarating kami sa tuktok ng bundok. At nang magawa nga namin yon, pakiramdam ko, ako na yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang presko ng hangin, ang tahimik ng paligid, at ang ganda ng tanawin. Kaya naman wala na akong ibang maramdaman pa noon kung hindi puro kaginhawahan na lamang sa aking dibdib. Nang makababa po kami ng bundok, ay sobrang nagpapasalamat ako kay Marco. Kasi naging daan siya para saglit kong makalimutan ang lahat ng mga problema ko sa buhay. At mula noon ay madalas na kaming lumalabas na dalawa. Hindi siya nanliligaw o pumoporma sa akin. At ayos lang sa akin yon. Kasi sobrang gaan ang pakiramdam ko. Sobrang gaan po sa pakiramdam na magkaroon ng isang kaibigan na kagaya ni Marco.
sa masarap na dinner kanina ha. Nabusog talaga ako. Wala yun. Akala ko nga nung una baka hindi mo magustuhan dun sa kinainan natin. Bakit mo naman naisip yan? Para kasi ang hirap mong ayain kumain sa ganung lugar eh. Nagbaka sakali nga lang ako na isuggest yun kanina. Kasi wala na akong ibang maisip na kainan na pwede nating puntahan. Grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako mukhang sosyal para isipin mo na hindi ako kumakain sa mga ihawan. Tsaka ang sarap kaya ng isaw nila doon, tsaka yung paa ng manok. Nakarami nga ako ng pinaihaw eh. Halata nga. Thank you ulit ha. Next time ako naman ang manlilibre sa'yo. Kasi palagi na lang ikaw yung nagbabayad ng mga kinakain natin. Ako naman yung nag-invite sa'yo, kaya okay lang yun. Eh di, ako naman na mag-i-invite sa'yo kumain para malibre rin kita. Nako, ikaw na nga ang bahala, Apple. Usapan na natin yan ha. Ngayon pa lang ini-invite na kitang mag-dinner next weekend. Ako naman ang manlilibre sa'yo noon. O sige na Marco, papasok na rin ako sa loob ng bahay. Sigurado ka ba na ayaw mo talagang magkape muna bago ka umuwi? Oo, ayos lang ako. Medyo malalim na rin kasi yung gabi. Tsaka para makapagpahinga ka na rin. Okay. Ingat ka sa pagdadrive mo pa uwi. Bye! Apple, sandali lang. Oh, bakit? May nakalimutan ka bang sabihin? Wala naman ako nakalimutan pero may gusto sana akong sabihin. Ano yun? Gusto ko lang sabihin na masaya ako sa tuwing kasama kita. Lalo na nung umakyat tayo ng bundok kasama ng ilang kaibigan ko. Thank you kasi naging mabait ka sa akin mula nung unang araw na nagkakilala tayong dalawa. Ano ka ba? Hindi mo kailangan na magpasalamat sa akin, no? Nag-e-enjoy din naman ako sa mga oras na magkasama tayo. Talaga? Masaya ka rin pagkasama mo ako? Oo naman. Hindi naman ako sasama sa'yo na lumabas kung hindi ako masaya. Kaya ako dapat na mag-thank you sa'yo. May iba ka pa bang gustong sabihin? Actually, ano na Marco? Bakit parang bigla kang kinabahan? Sabihin mo na kung may iba ka pang gustong sabihin kasi papasok na ako sa loob ng bahay namin. Ano lang kasi, gusto ko lang malaman mo na gusto kita, Apple. Okay. Thank you na gusto mo ako. Sorry, ang layo ng sagot ko. Bigla kasi ako nautal dahil sa sinabi mo. Ayos lang. Hindi mo kailangan sagutin kung ano man yung sinabi ko. Gusto ko lang talaga malaman mo na gusto kita at masaya ako sa lahat ng oras na nakakasama kita. Tsaka gusto ko sanang manligaw sa'yo. Manliligaw ka? Sa akin? Oo, pero hindi naman kita aapurahin na sagutin kaagad ako. Gusto ko rin naman na mas magkakilala pa tayong dalawa. Sigurado kasi ako na marami pa tayong hindi alam tungkol sa isa't isa. Basta ayun, gusto kita at liligawan sana kita, Apple. Kung papayag ka. Okay. Gusto ko rin naman yung idea mo, Marco. Tama ka na hindi natin dapat minamadali ang lahat. Thank you kasi ngayon pa lang pinaparamdam mo na sa akin na hindi ko kailangan ma-pressure. Salamat talaga. Aaminin ko na nag-feeling teenager na naman ako sa kilig noon. Si Marco kasi yung tipo ng lalaki na parang natural lang sa lahat ng bagay na pinapakita niya. Yung pagiging maginoo niya, funny at masayang kasama. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kasi palagi kong nararamdaman na mataas ang respeto niya sa akin. Lalo na nga nang simulan na niya ang panliligaw sa akin. Pero sa pagkakataon na yon, mamaganda, hindi ko na minadali pa ang lahat ng bagay sa aming dalawa. Kahit paramdam ko na gusto ko na rin siya, naisip ko na tama si Marco sa sinabi niya na dapat pa naming mas makilala ang isa't isa. Nakakatuwa kasi pareho kaming naniniwala na lahat ng bagay ay may perfect timing. Na hindi namin dapat minamadali ang mga sarili namin. Dahil may mga bagay na hindi nalalaman sa bawat isa ng ganun kabilis.
Kaya kahit nandiligaw na siya sa akin, nagpatuloy pa rin ang magandang friendship namin na nasimulan. Matagal din ang naging panliligaw ni Marco. Ligawan na may halong friendship ang naging setup naming dalawa. Hindi lang kasi ako nakatagpo ng isang espesyal na tao sa katauhan niya, kung hindi pati na rin ang isang mabuting kaibigan. Yung palagi siyang nandyan para makipagtawanan sa akin o kaya damayan ako sa oras na naluluha ako. Kaya naman habang tumatagal noon ay mas lumalalim ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. At paglipas ng halos 1 taon, sinagot ko na rin si Marco at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon bilang magkasintahan. Ang sarap pala ng ganong pakiramdam, mga maganda. Yung ganoong klase ng pagmamahal. Sobrang gaan lang talaga sa feeling. Oo, hindi perpekto ang relasyon namin kasi nag-aaway rin kami paminsan-minsan. Pero sa huli, nagkakasundo rin kami kaagad. Kasi mas gusto naming maramdaman yung pagmamahal namin para sa isa't isa. Pinaramdam din sa akin ni Marco. Natanggap niya ang lahat ng katangian ko. At ganoon din naman ako sa kanya. Ramdam ko na pareho kaming nagpapakatotoo sa relasyon naming dalawa. Dito ko na po masasabi na sobrang worth it lahat ng paghihintay na ginawa ko para sa relasyon namin. Kasi dito ko lang naranasan yung totoong pagmamahal. Pagmamahal na inaasahan na mararanasan ko pagkatapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko. At ito na nga siguro ang tinatawag nilang one true love. Kasi tunay na pagmamahal, ang tunay na pagmamahal po ay marunong maghintay. At iyon ang nangyari sa kwento namin ni Marco. Dito ko na rin po tinatapos ang aking sulat. Hanggang ngayon ay masaya pa rin ang relasyon namin. Hindi man perpekto ang lahat. Ang mahalaga, sigurado kami sa isa't isa. Ang mahalaga, siguro na ako na ang para sa kanya. At sigurado na rin po ako na siya ang para sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa sa aking sulat, Mama Ganda. Sana nakapag-iwan ako ng ngiti ngayong araw na ito at inspirasyon sa lahat ng mga nakinig ng aking kwento. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Apo. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!